Our discussion for today is all about media trends, which is media and information literacy. Media trends, it refers to the patterns, shift, and development, which is ito yung mga pagbabago o bagong uso sa paraan ng pagbibigay at paggamit ng impormasyon. Sa panahon ngayon, mabilis magbago ang media dahil sa technology. Halimbawa dito, dati sa dyaryo lang tayo nakakuha ng balita. Ngayon sa Facebook o TikTok na. So meron tayong television broadcaster. Ito yung mga nagpe-present ng balita, sports o programa sa TV. Sila rin minsan ang nagpaplano kung anong ilalabas sa show. Halimbawa sila Jessica Soho at Noli De Castro. Role nila ay magbigay ng tumpak at maayos na impormasyon sa mga manonood. Pangalawa is mobile communication. Ito yung pakikipag-usap gamit ang cellphone o gadgets kahit saan. Halimbawa, texting, video call, at pag-email gamit ang Wi-Fi o data. Dahil dito, mas madali na ang komunikasyon kahit magkalayo, tulad ng Zoom o group chats. And pangtatlo is mobile phone. Ito yung portable device na ginagamit sa tawag at text. Dati pangtawag lang talaga siya pero ngayon pwede na mag-chat, mag-picture at mag-browse sa internet. Halimbawa, yung old type and yung modern type ngayon. So, let's proceed to cybercrime. Ang cybercrime po ay krimen na ginagawa gamit ang computer o internet. Ginagamit ng mga kriminal ang technology para magnakaw, manloko o manira ng data. And may mga uri din po ng cybercrime. Ito po yung 4 na types of cybercrime. Unang-una is hacking. Ang hacking po ay pagpasok sa computer system ng walang permission. Halimbawa, ina-access ang Facebook account ng iba. And pangalawa po is virus dissemination. Pagpapakalat ng virus na sumisira ng files o computer. Halimbawa po dito yung pag-download ng fake app na may virus. And meron po tayong cyberstalking. Yung cyberstalking po, yun yung online harassment o paniniktik sa social media. Halimbawa, yung laging sinusundan at minumura through online. And the next is email spoofing. Ito yung mga picky na email na galing daw sa kilalang tao o company. Halimbawa, yung mga nag-e-email sa'yo na you want a prize, ito yung mga type of scam emails. And last, ito yung tinatawag nating phishing. Ito yung panlilinlang para makuha ang password o bank info. Halimbawa, dito yung mga text message na humihingi ng OTP o bank details. Sa madaling salita, patuloy na nagbabago ang media trends at nakakaapekto ito sa paraan ng ating pakikipagkomunikasyon. Dapat maging responsibleng media user tayo. Dapat tayong mag-ingat at mapanuri. Dahil sa mga kumakalat ngayong mga scam, ganun. Yun lang po. Maraming salamat. Thank you.